529 yung nakuha natin. Yan, malapit na nating mabuo yung 1,000. Force Phillips to tap. Pag-usapan natin sa video na to kung paano nawala yung limpak-limpak na salapi nitong nag-comment na to dahil sa ginawa kong cash out tutorial sa Lord 9. So feeling ko nakapag-farm siya ng sobrang laki and kinash out niya kaya galit na galit siya ngayon dito sa comment. So sabi niya dito dahil sa tutorial mo nawala USDT ko, buha ka ng SK, sagutin mo tanong ko, pota mo. Sabi niya doon. So unang-una, sinabi ko doon sa video na mag-transfer muna kayo ng maliit or $1 bago nyo i-transfer yung malaking amount. So sobrang laki siguro ng amount na farm niya kaya galit na galit siya. So tignan natin yung sinabi ko dito. Tapos sinabi ko dito sa part na to guys na kailangan tignan muna natin kung merong kaya network. Tapos titignan natin ngayon dito kung merong kaya na network. Since merong kaya na network dito, ibig sabihin pwede nating isend yung USDT dito sa kaya. Bale, yun yung kailangan nating gawin. I-check muna natin kung meron dun sa centralized exchange na yon yung network. And nagka-problema sila, yung BitGet nagka-problema dun sa kaya network kaya tinanggal nila ngayon yung kaya network. Kaya naman ang replacement natin ngayon dito sa BitGet since wala nang kaya network sa BitGet ay itong Bybit. Andito yung link guys, lalagay ko din sa pin comment nitong video na to. Tapos mamaya gagawa rin tayo ng bagong tutorial. So dito sa video na to tapusin nyo kasi ipapakita ko ulit kung paano mag-transfer ng USDT from DApp portal mula in-game DApp portal papuntang GCash. Dito sa part na to sinabi ko na mag-transfer muna kayo ng maliit muna na halaga para hindi kayo mawalan ng pera katulad nung nag-comment sa atin na yon. So ganun guys, maliit na amount muna every time na magta-transfer kayo dito sa crypto kasi once na nawala yung asset nyo, hindi na yun mababawi. Kahit tumawag pa kayo ng kung ano-anong customer service dyan, hindi na yun mababawi. Makasigurado tayo na masisend or para hindi masayang kung sakaling hindi nag-re-receive ng USDT yung kaya to BitGet, mag-send muna kayo. Ito, sobrang importante nito guys. Every time na magta-transact kayo, ganito, ang isi-send nyo, maliit na amount muna. Para kung sakaling nawala, okay lang kasi maliit lang. So isi-send natin ngayon. Pupunta tayo dito ngayon sa website ng Lord 9. Click natin yung My Page and makikita natin dyan, meron tayong $31.28. Next na gagawin natin, pupunta tayo ngayon sa dappportal.io. Ito yung wallet ng game. So dito natin kukunin yung pera and ita-transfer natin ngayon sa centralized exchange na tumatanggap ng USDT sa Kaya Network. And kung nagtataka kayo kung ano yung mga nabenta natin, bakit tayo nagkaroon ng ganung USDT dito, yan yung mga benta natin. Serad Gators, Gauntlet, mga basura, to 23 USDT, Serad Cloth Pants, yan yung pinakamalaking benta natin ngayon. Yan yung mga nabenta natin. May i-claim pa pala ako dito. So madadagdagan pa yung benta natin. Claim natin para madagdagan yung 31 withdraw. So makikita nyo na mawi-withdraw natin itong benta natin na Epic Armor. Okay, receive request complete na. Maghanap pa tayo. Baka meron pa tayong nabenta dito na i-receive natin. So feeling ko wala na. Yan na lang yung... Ay, marami pa. Hindi pa pala natin nare-receive to. 34 hours pa bago natin ma-receive yung 2.74. Meron pa tayong i-receive na 1.55, 2.3. And ito nga pala, may technique akong sasabihin sa inyo kung paano ko nabebenta yung mga temporal piece. Kung saan ko sila kinukuha. Sabihin ko na pala ngayon para malinaw tayo. So since nagmura na ngayon yung mga rare na gears, kung makikita nyo dito, 63, mga ganyan na lang yung mga presyohan nila. Ito na lang, example lang natin, itong Blue Moonlight Helm. Ay, ito pala. So dito sa map na to, marami akong napupulot na mga blue items. Pupunta tayo dun sa sale natin, kukunin natin to. So i-cancel muna natin para makita nyo kung paano ko ginagawa yung temporal piece. Ang ginagawa ko dito, ina-appraise ko muna to. Appraise.
Okay, 1 option. Ngayon, check ko. Kung dinismantle ko to, ilan ang makukuha natin? 76 to 89. Pero usually, nasa 76 or 70 plus lang talaga yan. Swerte ka pag nakakuha ka ng 80 plus. Ngayon, para tumaas yung ibibigay niyang temporal piece, i-enhance natin ito ng plus 5. So, enhance natin ng plus 5. Tapos, saka natin siya i-dismantle. Dismantle natin, 86 to 89 na yung makukuha natin. So, di-dismantle ko ngayon, yun, 92. Swerte natin kasi nasa 90 plus. So, ibig sabihin, mga 11 na blue items na tig 50 diamonds, makakabuo tayo ng 1,000 na temporal piece. And ang 1,000 na temporal piece, ang presyo niya ay, tignan natin sa market, 2.3 USDT. Check natin yung latest na presyo para malinaw. Click natin tong temporal piece and lowest price. So 2.15 USDT na ang presyo niya. Not bad kasi napupulot lang natin yung pera dito. And sobrang dali lang makapulot ng mga blue gears na ganon. Kung madami naman kayong diamonds, parang yun yung workaround para hindi na kayo mag-ghost trade. Bili kayo ng madaming blue gears, i-dismantle nyo, bumuo kayo ng 1,000 temporal, tapos ibenta nyo dito. So balik tayo dun sa pagka-cash out natin. Punta tayo sa DAP portal, loading pa rin siya hanggang ngayon. So ganito na lang, panoorin nyo itong video ko na to, how to cash out Lord 9 items to real money. Kung ano yung mga sinasabi ko dito, sundan nyo lang. Ang i-replace nyo lang dito is yung BitGet. So instead na BitGet ang gagamitin nyo, yung Bybit application na lang. Same process din yun. Halos magkamukha naman sila ng application, so hindi kayo malilito. I-check nyo yung Kaya Network kung nandun sa Bybit, and ngayon meron naman sa Bybit yun kasi yun yung ginagamit kong pang cash out ngayon. So sundan nyo lang ito. Instead na BitGet, palitan nyo ng Bybit, parehas lang din yung process. Same process lang guys. At para hindi kayo mawalan ulit ng pera katulad nung nag-comment sa atin na yon, make sure na intindihin nyo lahat yung mga sinabi ko dito. Sa mga nagtatanong naman dun sa build ko, kung anong build ng dual dagger natin ngayon, ito. Kaya siya madalas mag-critical kasi strength dex tsaka luck na yung hinuli natin dito. So binawasan na natin yung ano niya, defense and endurance ignore niya. Kaya mapapansin nyo dito, madalas na siyang mag-critical. And mabilis yung damage niya, mabilis yung attack speed niya dahil sa ginagamit natin na Lago Fast. Sabi nga nila, yung exit lag is nadedetect na, kaya naman meron tayong alternative. Dito naman sa Lago Fast, kung gusto nyong mag-avail, yung 12 months nila or isang taon, meron kayong discount kapag ginamit nyo yung promo code na Dalarin. So, i-redeem ko ngayon yung promo code natin na Dalarin. Redeem, verification success, and yun, minus $37.1. Pero 30% off lang yan guys. May discount na talaga siya kanina. Sa monthly naman, minus $1.47 yung masisave nyo kapag ginamit nyo yung promo code natin na Dalarin. Ang kagandahan sa Lago Fast ay pwede nyong laruin yung mga upcoming games katulad ng Rohan 2, yung Legend of Ymir. Kapag nasa Korean language yun, may auto-translate yung Lago Fast, gagawin niyang English yung language doon sa game. Kaya mababasa nyo yung mga mechanics ng game doon and mas madaling maglaro kapag nasa English. Kaya gumamit na kayo ng Lago Fast. Yan yung sponsor ng video natin ngayon. At isa pang tip sa mga bumibili ng mga temporal piece, yung mga budol-budol dito, wag nyo nang gawin kasi pag ito nagmura, guys, sasabihin ko sa inyo, kapag itong mga epic na to, and sa ngayon nakikita na natin na nagmumura na sila. Yan, Serad to, 200. Sobrang mura ng Serad na yan. Tier 2 yan na epic. Punta tayo sa sale history natin. Tatanggalin natin ngayon ito. Tapos papakita ko sa inyo kung ilang temporal piece ang makukuha natin dito pag dinismantle natin. So appraise muna natin. Okay, 3 option. Punta tayo sa bag, kiklik natin to. Meron siyang bag weight 80, max HP 400, gold gain 0.8. So basically itong
boots na to is basura talaga. So ang gagawin natin is i-dismantle natin. Makakakuha tayo ng 364 to 425 na temporal piece. Pero syempre hindi tayo makokontento dyan. Kailangan nating i-enhance ng plus 5. Okay, plus 5 na. Dismantle natin ngayon to. Dismantle para magkaroon siya ng silbi. O, naging ano na, 404, 465 na. Dismantle natin yan. So instead na binebenta nyo itong mga Azamhisan nyo, 429 yung nakuha natin. So instead na binebenta nyo yung Azamhisan nyo ng tig 40 pesos doon sa next market, mas maganda kapag dismantle nyo na lang, gawin yung temporal piece. Yan, malapit na nating mabuo yung 1,000. Makakraft na natin yan kasi 1,000 para makraft. So ayun, balik tayo dun sa sinasabi ko. Instead na ibenta nyo ng tig 40 pesos or tig 50 pesos yung mga Azamhisan nyo, matagal pa siyang mabenta compared kapag ginawa nyo siyang temporal. Mas mabilis nang mabenta, mas malaki pa kasi mabenta ang temporal piece dito. Madaming bumibili, maraming nagpapalakas dito ng maraming gumagamit ng temporal piece, kaya yun yung binebenta natin. So bali yun lang guys, yung mga bagong tips and tricks natin, and yung issue nga na yun sa comment natin, yung nagmumura. Sana intindihin nyo muna yung mga video ng maayos bago kayo mag-comment. So bali yun lang about dito sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood, at kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag nyong kalimutan na i-click yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong update dito sa Lord 9, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye. It forced Phillips to tap.